Kabanata 771. Matapos pakinggan ang salaysay ng Sir Adora, lalong naging malungkot ang mukha ni Kulas Song. Takot na takot si Gerald Song, nanginginig ang buong katawan at paulit-ulit na humihingi ng awa. I'm sorry, kasalanan ko, lasing ako. Ngumisi si Lito, handa ka pa bang magbayad ng 50,000? Bilang tugon, malakas na umiling si Gerald. Hindi na kailangan sabihin. May balak ka pa bang matulog sa kanya? Nagpatuloy si Lito, isang makapal na pangungutya ang bumabalot sa kanyang mga salita. Namutla si Gerald at mabilis na tumugon. Hindi na kailangan, hindi na kailangan. Nakasandal sa likod ng sofa, walang pakialam na sinabi ni Lito, Kulas, ito ang junior mo mula sa pamilya Song. Kung may anumang problema sa kanyang pagkatao, dapat ikaw ang mag-aral sa kanya. Malinaw na naunawaan ni Kulas, kung hindi niya mahawakan ng maayos ang bagay na ito, ang kanyang katayuan sa mga mata ni Mr. Lito ay bababa ng malaki. Diretso siyang tumayo at sinabi sa lalaking naka-leather jacket, go to the car and get my whip. Nang marinig ito, nagbago ang mukha ng lalaking naka-leather jacket. Kuya Kulas, hindi ka maaaring magseryoso. Isang hampas mula sa latigo na iyon ay magdudulot ng malubhang pinsala. Kunin mo na. Utos ni Kulas. Walang choice ang lalaking naka-leather jacket kundi ang tumayo at umalis. Hindi nagtagal ay bumalik siya, may hawak na latigo na kasing kapal ng hinlalaki sa kanyang kamay. Tito, huwag. Sarili mong pamangkin ako. Nang makita ang latigo, kanta si Gerald ay labis na natakot kaya't handa siyang sumibol ng mga pakpak at tumakas. You ungrateful bastos, always using my name out there to behave recklessly. Kanina pa kita gustong turuan ng leksyon, tingnan natin kung maglalakas loob kang magpanggap na tigre. Hinahawakan ni Kulas ang kanyang latigo, brutal na hinahampas ito kay Gerald. Sa isang sandali, ang buong compartment ay napuno ng mga hiyaw ni Gerald. Di nagtagal, ang katawan ni Gerald ay namarkahan ng maraming mga crisscrossing bloody welts. Napahiga siya sa lupa, malapit nang mahimatay sa sakit. Ang lalaking naka-leather jacket at ang iba ay hindi na makayanang manood. Mabilis silang pumagitin, Kuya Kulas, hindi na talaga natin siya matatalo. Isang tama pa at mamamatay na siya. Pagkatapos ay lumapit siya kay Lito, lumuhad sa kanyang mga tuhod na may plop, at sinabing, Master Lito. Sapat na. Kinaway-kaway ni Lito ang kanyang kamay, tinitigan ang nababad sa dugo kay Gerald. Kailangan niyang aminin na talagang naging walang awa si Kulas. Mabilis na tinawag ng lalaking naka-leather jacket ang dalawang kababata upang dalhin ang walang malay na si Gerald sa ospital. Lumingon si Lito kina Rowan at sa Sir Adora. Pwede na kayong umalis. May sasabihin ako sa kanya. Si Rowan at ang Sir Adora ay matagal nang natulala sa takot. Mabilis silang umalis nang marinig ang kanyang sinabi. Nang makaalis na rin ang mga alipors ni Kulas, at sarado ang pinto ng silid, tumingin si Lito kay Kulas at sinabing, mukhang naiinis ka. Dahil ba sa ibinigay ko ang proyekto ng Sport City kay Danny kaya naagrabyado ka? Ngumisi si Kulas, I wouldn't dare. Haha, kung may gusto ang isang tao, kailangan niyang kumita sa sarili niyang kakayahan. Walang pakialam na tumingin si Lito kay Kulas. I will take on a big project soon. It might be an opportunity for you to prove your worth. Talaga. Nang marinig ito, tuwang-tuwang tumangala si Kulas kay Lito, ikinulong ang kanyang mga kamao gamit ang dalawang kamay, Master Lito, makatitiyak ka, ako, si Kulas Song, ay gagawa ng todo para masiyahan ka. Tumawa si Lito, kahit na ang kalaban ko ay ang Xiao family, tatayo ka ba sa tabi ko ng walang pag-aalinlangan? Nang marinig ang pangalang Xiao family, nagbago ang mukha ni Kulas, Master Lito, iyong Xiao family. Kinaway-kaway ni Lito ang kanyang kamay, alam ko, maraming tao ang nagsabi sa akin kung gaano kahirap ang pamilya Xiao, ngunit gusto ko ng isang sagot mula sa iyo. Kung lalabanan ko ang pamilya Xiao, maaari ka bang tumayo sa tabi ko ng may walang hanggang katapatan? Ikinuyom ni Kulas ang kanyang kamao at mariing tumango, Master Lito, makasigurado ka. Ngumiti si Lito, tumayo, pumunta kay Kulas, at tinapik siya sa balikat, mabuti, huwag mo akong pababayaan. Kung hindi, alam mo kung ano ang halaga. Nakaharap sa titig ni Lito, naramdaman ni Kulas ang isang malamig na layunin ng pagpatay na dumiretso sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Kinilig siya ng husto, at mabilis na tumango. Sa paglabas ni Lito sa pribadong silid, si Rowan ay naghihintay sa kanya sa pintuan. Nang makita siyang lumabas, medyo komplikado ang ekspresyon niya. Nagkibit balikat si Lito, alam kong marami kang tanong, lahat ng tao ay may sikreto. Akin ito, pwede mo bang itago para sa akin? Pagkatapos mag-isip tungkol dito, tumango si Rowan, sige.
Talagang namangha siya, puno ng kuryosidad tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Lito. Maging ang Maringal na si Kulasong ay naging magalang sa kanya. Sino siya sa lupa? Dahil nagtanong si Lito sa paraang ito, hindi na nararapat para sa kanya na magsikap pa. Pagkatapos magpaalam, umalis si Rowan, at mag-isang naglakad si Lito papunta sa labas. Mr. Argel, sandali. Sa sandaling ito, isang boses ang tumawag sa kanya. Nilinggan ni Lito ang kanyang ulo upang makita na ito ang Salvador mula kanina. She handed him a plastic bag and said, "Thank you for helping out today, these are homemade buns that I made. If you don't mind, please take them. Wala akong ibang gamit, I can't afford gifts, I'm truly sorry." Bahagyang ngumiti si Lito at tinanggap ang plastic bag. Sa sandaling ito, isang maliit na ulo ang sumilip mula sa likod ng babae. Ito ay isang batang lalaki na may maesla na mukha at isang balingkinitang katawan, na may maitim, matingkad na mga mata, ngunit ang kanyang mga mata ay medyo walang malasakit. Nagpalitan sila ng tingin ni Lito, pagkatapos ay mabilis na binawi ang kanyang ulo, nagtago sa likod ng babae. Nakangiting sabi ng babae, "Ito ang anak ko." Tumango si Lito, binigyan ng isang ngiti ang bata, tumingkayad hanggang sa antas ng mata ng bata at nagtanong, "Ano ang pangalan mo?" Kumurap-kurap ang maliit na bata kay Lito, hindi siya pinansin, at nagpatuloy sa pagnganga ng tinapay sa kanyang kamay. "I'm sorry. May autism si Cheng Cheng, hindi siya nakakausap ng maayos sa mga tao." Sabi ng babae kay Lito na may tonong humihingi ng tawad. Tumango si Lito, nakatingin sa bata na may halong panghihinayang. Ang autism ay isang napakakomplikadong karamdaman, kahit na wala siyang tiyak na paggamot para dito. "Corina, bakit nandito ka pa nag-chotchat? Bilisan mo at linisin mo ang room 228 sa taas." Sa oras na ito, isang matambok na babae ang lumakad, nagbigay ng utos na may mabangis na tingin sa kanyang mukha. Sumimangot si Corina at sinabing, "Ngunit natapos ko na ang aking shift." The overweight woman angrily retorted, "Anong shift change? Matagal ka nang nag-slack off. Ngayon, bumawi ka." Pagkasabi noon, sinulyapan niya si Lito, ngumiti ng makahulugan, "No wonder. Nakipag-chat ka sa gwapong ito, napapabayaan mo ang trabaho mo." Nag-iba ang kulay ng mukha ni Corina, "Huwag kang magsalita ng kalokohan. Iyon na ang gawain sa itaas, itigil mo na ang pag-uuto sa akin." Ang apelyido ng babaeng sobra sa timbang na ito ay Son, isa pang janitor, ngunit salamat sa kanyang mga koneksyon sa pinuno ng pangkat ng seguridad ng KTV, madalas siyang nagpapabeya at mahilig mangbuli sa kanyang mga kasamahan. Dahil medyo banayad si Corink, sinamantala ito ni Son para madalas siyang i-bully sa paggawa din ng kanyang mga gawain. Sa orihinal, hindi magrereklamo si Corina, ngunit si Lito ang kanyang benefactor at hindi niya kukonsintihin ang mga maling akusasyon laban sa kanya. Walang modo kang balo, walang respeto sa pagkababae pero ang lakas ng loob mong pagsabihan ako, nakakaloka. Nanlaki ang mga mata ni Son at inabot niya ang buhok ni Corina. "Ah!" Sa sandaling ito, nakita ni Cheng Cheng ang kanyang ina na binyo bully, at agad na nagliwanag ang mukha nito sa galit, tinulak niya si Son ng malakas. Sa sandaling ito, napansin ni Lito ang isang malabong lilang liwanag na mabilis na kumikislap sa noo ni Cheng Cheng. Nakapagtataka, napaatras si Son mula sa pagtulak, at sinampal niya ang mukha ni Cheng Cheng, "Ano, ang ina ay walang birtud, at ang munting brat na ito ay ligaw din." Tinapin ni Cheng Cheng ang kanyang mukha, tinitigan si Son. "You dare to glare at me, believe it or not, bugbugin kita hanggang mamatay." Lumipad kung saan-saan ang laway ni Son, nagbabantang sasampalin ulit siya. Smack! Sa sandaling iyon, isang malakas na sampal ang umalingaw-ngaw sa bulwagan. Gayunpaman, ang nataman ay hindi si Cheng Cheng, kundi ang matabang babae. Umikot ang matabang babae na parang pang-itaas at bumagsak ng husto sa lupa. Tumingin si Lito sa kanyang palad at naiinis na sinabi, "What, my hand is oily from slapping her." Tunay na nakakadiri. Sabi nito, kumuha siya ng tisyo at nagpunas ng kamay. Sapat na malakas ang kanyang sampal kaya't ang kalahati ng mukha ng matabang babae ay namamaga ng husto. Kahit ang sarili niyang ina ay nahihirapang makilala siya. "Ah, ang lakas ng loob mong saktan ako. Patay ka. Tulong, may nananakit." Tinakpin ng matabang babae ang kanyang mukha at nagpakawalan ng malababoy na sigaw, na agad na umakit ng ilang security guard. Anong nangyayari? Sa puntong ito, lumapit si Waldo, ang kapitan ng pangkat ng seguridad ng KTV, na may dalang strut. Ang kanyang bilog na tiyan na nangunguna sa daan, siya ay may hitsura ng karangyan at pangyayari na para bang siya ay isang emperador sa isang paglilibot. Si Corina na ito ay tumatamlay.
Dinidisiplina ko siya at ang mabangis na lalaking ito na kinuha niya mula sa Diyos ay alam kung saan nang ahas na saktan ako. Ang matabang babae ay gumawa ng mga maling akusasyon, habang tinatakpan ang kanyang mukha. Sinulyapan ni Waldo si Corina, na tumalikod. Medyo kaakit-akit si Corina. Maging sa mga tauhan ng paglilinis sa KTV, na karamihan ay matatandang babae, napakaganda niya. Ilang beses nang sumulong si Waldo sa kanya, sinusubukang dalhin ang kanilang relasyon sa ibang antas, ngunit palagi siyang tinatanggihan ni Corina. Well, ngayon ang perpektong pagkakataon. Ngayon, maaari niyang samantalahin ang pagkakataong ito para takutin siya ng kaunti. Corina, medyo malala na ang sitwasyon. Kung isusumbong ko ito sa manager, mawawalan ka ng trabaho at kailangang magbayad. Matigas na sabi ni Waldo kay Corina. Nang marinig ito, natakot si Corina. Ang trabahong ito ay mahalaga sa kanya. Mabilis siyang nakiusap, Captain Waldo, maaari ba akong humingi ng tawad kung gayon? Hindi ako maaaring mawalan ng trabahong ito. Hinaplos ni Waldo ang kanyang mga kamay at sinabing, hindi imposible, basta magsasabi ako ng ilang magagandang salita sa manager para sa iyo. Gayunpaman, wala tayong anumang espesyal na relasyon. Walang dahilan para mamagitin ako para sa iyo, maliban kung ikaw ay aking babae. Sa mga salitang ito, nagbago ang mukha ni Corina, at iniyuko niya ang kanyang ulo at tumigil sa pagsasalita. Nakakainis na trabaho. Kung mawala ka, sige na, sabi ni Lito, na nakatayo sa isang tabi. Ngumisi si Waldo, bata, ang daldal mo. How dare you hit my cousin? Watch me break your legs. Pagkatapos ay inutusan niya ang ilang security guard, dalhin mo siya sa bakanting private room. Ang ideya ni Waldo ay dalhin si Lito sa bakanting silid at malayang bugbugin siya. Gayunpaman, bago pa makarating ang mga security guard kay Lito, ilang suntok mula sa kanya ang nagpatamba sa kanila. Ngumisi si Lito, lumapit kay Waldo, hinawakan ang kanyang kwelyo, at isinandal ang kanyang ulo sa marmol na sahig. You're just a lowly security captain and yet you're so arrogant. Mukhang kailangan mong turuan ng leksyon. Hinawakan ni Lito ang buhok ni Waldo, marahas na itinaas, at muli itong ibinagsak sa sahig. Ang marmol na sahig ay matigas at nagyayelo. Naramdaman ni Waldo ang mga bituin na umiikot sa kanyang mga mata at sumigaw, hindi ka makakaalis sa KTV ngayon. Sa sandaling ito, bumalik ang lalaking naka-leather jacket at ang iba pa matapos dalhin si Gerald Song sa ospital. Master Lito, ano ang sitwasyon? Agad namang nagtanong ang lalaking naka-leather jacket. Tumingin si Lito sa kanya, perfect timing. Tinulak niya si Waldo sa harap ng lalaking naka-leather jacket, give this guy a good beating. I don't want to see him or her in River City, tinuro niya ang chubby na babae. Agad na sinabi ng lalaking naka-leather jacket, magtiwala ka, isang security team leader ang nangangahas na saktan si Master Lito, humihingi siya ng gulo. Master Lito. Natural na hindi narinig ni Waldo ang titulong ito, ngunit kilala niya ang lalaking naka-leather jacket, isa sa mga pinapabore na lalaki sa ilalim ng Dragon Hand. Nang makita ang lalaking naka-leather jacket na gumagalang kay Lito, napagtanto niyang nasaktan niya ang isang tao na hindi naman dapat. Master Lito, pasensya na, pakiusap bitawan mo ako. Nagmamadaling nagmamakaawa si Waldo. Hindi siya pinansin ni Lito at tinanong ang lalaking naka-leather jacket, may sasakyan ka? Natigilan ang lalaking naka-leather jacket. Pagkatapos mag-react, mabilis niyang inilabas ang mga susi ng kotse sa kanyang bulsa at sinabing, yung itim na sedan sa pasukan. Tumango si Lito, pumunta ka kay Kulasong para sa iyong gantimpala. Tuwang-tuwa na tumango ang lalaking naka-leather jacket, salamat, Master Lito. Kabanata 772. Kinausap ni Lito si Corina, gabi na, saan kayo nakatira? Ihahatid na kita pa uwi. Ang talagang nakakuha ng atensyon ni Lito ay ang lilang kinang na sumilay sa noo ni Cheng Cheng kanina. Ito ay talagang isang hindi pangkaraniwang pagpapakita, na ang bata ay tiyak na nagtataglay ng ilang espesyal na kakaiba, na pumukaw sa interes ni Lito. Nagmamadaling sumagot si Corina, nako, hindi ko maaaring hilingin sa iyo na gawin iyon. Napakalaking tulong mo na, hindi tamang hilingin sa iyo na iuwi mo kami. Tumawa si Lito, hindi ito issue, basta't pinagkakatiwalaan mo ako, iyon lang ang kailangan. Nagtitiwala ako sa iyo, taos-pusong sinabi ni Corina, pagkatapos nito ay hindi na siya tumutol at hinayaan si Lito na magmaneho sa kanya pauwi. Cheng Cheng, bilasan mo at pasalamatan mo ang kuya, utos ni Corina kay Cheng Cheng. Marahil dahil nasaksihan niya ang naunang yugto, nagbago ang pananaw ni Cheng Cheng kay Lito, hindi na napuno ng pagsuway, ngunit sa halip ay napalitan ng kakaibang kuryosidad at init.
Kasunod ng address na ibinigay ni Corina, si Lito ay nagmaneho patungo sa isang slum na puno ng mga sariling gawang bahay at mga kalsadang tumatawid sa lahat ng direksyon, makitid at lubhang madilim. Hindi makapasok ang sasakyan at kailangang ay parada sa pasukan. Si Cheng Cheng ay nakatulog na sa mga bisig ni Corina. Habang nagpupumigla si Corina na buhatin ang bata, sinabi ni Lito, hayaan mong hawakan ko siya. Dahil sa kahihiyan, sumagot si Corina, no need, I can manage. Umiling si Lito, masyadong taksil ang mga kalsada dito, kung madapa ka, hindi ba nasa panganib ang bata? Sa pag-iisip, pumayag si Corina at ibinigay si Cheng Cheng kay Lito. Nangunguna sa unahan, si Corina ay sinundan ni Lito. Paminsan-minsan, ang mga lalaki, na pasuray-suray dahil sa kalasinggan, ay dumaraan na may hawak na bote ng alak sa kanilang mga kamay. Sisipulan nila si Corina kapag nakita nila siya, ngunit nang mapansin ang lalaking sumusunod sa kanya, awkward silang lumayo. Sinabi ni Lito, mukhang hindi masyadong ligtas ang lugar na ito. Naisipan mo na bang lumipat? Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Corina, ito lang ang lugar na kaya kong bilhin. Nag-isip sandali si Lito ngunit wala nang sinabi pa. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang 2 palapag na residential building. Ang pangalawang silid sa ikalawang palapag ay kung saan nakatira si Corina. Ito ay isang solong silid na humigit kumulang 10 metro kwadrado. Ang mga kasangkapan ay simple at magaspang, ngunit maayos na nakaayos. Ibinaba ni Lito si Cheng Cheng at nagpaalam kay Corina. Bago umalis, nakipagpalitan siya ng mga numero ng telepono sa kanya. Sa sandaling iyon, sa isang madilim na sulok sa hindi kalayuan, may nakatayong 2 anino. Lalong lumalakas ang kapangyarihan ng bata, sabi ng isang boses. Dapat ba tayong kumilos? Umalangaw-ngaw ang isa pang boses. Hindi, malakas pa rin ang harang sa bata. Hindi tayo makalapit sa kanya. Kailangan nating maghintay, tugon ng unang boses. Dapat ay pinatay natin ang babae noong buntis ito sa kanya taon na ang nakakaraan, kung gayon hindi tayo magkakaroon ng mga problemang ito. Ang sabi ng isa sa kanila. Noong oras na iyon, hindi pa nahuhulog ang Human Emperor. Sino ang mangangahas? Sagot naman nung isa. Ang royal bloodline ay hindi dapat madungisan ng hamak na tao. Kapag ang hadlang na iyon ay hamina, ito na ang magiging wakas para sa masamang pangingitlog na ito. Tumalikod na sila para umalis pagkatapos ng kanilang pag-uusap. Gayunpaman, nang lumingon sila, may nakita silang nakatayo sa likuran nila. Nakasandal sa dingding, pinag-aralan ni Lito ang 2 lalaki. Saan kayo galing? Tanong niya. Agad na nag-iingat ang 2 lalaki, nagpalitan ng tingin. Sa sobrang gulat nila, hindi nila napansin na nakasunod na pala ang lalaking ito sa likuran nila, na tila hindi akalain. Mortal lang siya, naging pabaya tayo, umiling ang isa. Ang isa ay sumang-ayon sa kanya, tinutugunan si Lito, binata, huwag kang makialam sa mga bagay na walang kinalaman sa iyo. Nagmula kami sa isang lugar na hindi mo naiisip. Malamig na tumawa si Lito, wala akong pakialam kung saan ka nanggaling, ngunit hindi mo makuha si Cheng Cheng. Oh, you plan to protect that freak? I'm afraid na baka hindi mo magawa yon. Then, the man burst into a scornful laughter. Kuya, huwag na tayong mag-aksaya ng oras sa mortal na ito. Magsasara na ang Zuan Gate. Kailangan na nating umalis, naiinip na wika ng isa pang lalaki. Pagkatapos, ang 2 figure ay naglaho sa isang kislap ng liwanag ng bahaghari. Pinagmasdan ni Lito ang kumukupas na liwanag ng bahaghari, pinaikit ang kanyang mga mata, at bumulong sa sarili, ang mundo ng martial arts. May kaugnayan ba dito ang background ni Cheng Cheng? Lalong lumaki ang curiosity niya sa bata. Noon lang, biglang tumunog ang telepono ni Lito. Si Wendigo ang tumatawag. Nang marinig na sinagot ni Lito ang tawag, nakahinga siya ng maluwag, okay ka lang ba? May ginawa ba sa iyo ang Green Dragon na iyon? Mahinahong sumagot si Lito, wala. Sinabi ni Wendy, iyan ay magandang pakinggan. Ngayon, sina Jenny at Kili Upo ay medyo walang konsiderasyon, humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Sinabi ni Lito, ito ang problema nila, hindi mo kailangang humingi ng tawad, at bukod pa, hindi ka rin dapat masyadong makipag-ugnayan sa akin. Nang marinig ang mga salita ni Lito, medyo nalungkot si Wendy at nagtanong, galit ka ba sa akin? Umiling si Lito, masyadong malaki ang agwat sa pagitan mo at sa akin. Hindi tayo angkop na maging magkaibigan. Hayaan na lang natin iyon, Palm. Pagkatapos ng pahayag, agad na ibinaba ni Lito ang telepono. Ang kanyang ekspresyon ay naging bahagyang malamig. Kung mangangahas si Melvin Gu naguluhin siya muli pagkatapos ng sinabi niya, hindi siya magdadalawang isip na gumanti.
Nang gabing iyon, pumunta si Lito sa villa sa tuktok ng burol. Si Asia ay natutulog na, at si Lito ay natulog sa katabi niyang silid. Kinaumagahan, lumabas si Lito sa kwarto. Nakabihis na si Asia ng maayos at nag-aalmusal. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang katanji tanging pampaganda, may bakas pa rin ng pagkapagod sa ilalim ng kanyang mga mata. Napatingin siya kay Lito, humigop ng gatas habang mukhang walang pakialam, at casual na nagtanong, bakit ka nakabalik kagabi? Umupo si Lito sa tapat niya, ngumiti, at nagsabi, mukhang kapag hindi ako nakabalik, hindi ka makatulog. Huwag mo masyadong isipin ang sarili mo. Marami lang akong trabaho, na naging dahilan ng insomnia ko. Ang ingay ng mga yabag mo sa pagbalik mo ay sadyang hindi makayanan. Habang nakaramdam ng sama ng loob si Asia, lalo siyang nagalit, kalaunan ay napabulalas ng galit, nag-abi ka sa labas, sino ang nakakaalam kung saan ka nanggugulo, baka hindi na bumalik. Napakamot si Lito ng kanyang ulo, iniisip sa kanyang sarili na katatapos lang ng kanyang regla, ngunit napakaganda pa rin ng kanyang mood swings. Sa oras na ito, napagtanto din ni Asia na masyadong matindi ang kanyang reaksyon, kaya medyo lumambat ang kanyang mukha, at sinabi niya, nakatanggap ako ng imbitasyon mula kay Master He, gusto mo bang pumunta ngayong gabi? Master He, yun ba ang una sa Dragon List? Casual na tanong ni Lito. Tumango si Asia, sa isang 5-star hotel. Saglit na nag-isip si Lito, na wala pa ring magawa, sinabi niya, okay, ang mga pagkain sa 5-star hotel ay dapat na sulit na bisitahin. Walang imik na sinabi ni Asia, wala kang pakialam sa numero 1 sa listahan ng Dragon, ngunit mahalaga sa pagkain, kakaiba kang karakter. Tumawa si Lito, ang mga tao ay bakal, ang pagkain ay bakal, kung hindi ka kumain ng pagkain, ikaw ay magugutom. Right, you don't need to go to the company today. Pick a gift for Master He for me. Parehas kayong lalaki. You should know what he likes. Habang sinasabi niya ito, kinuha ni Asia ang isang bank card mula sa kanyang bag, hindi mo na kailangang gumastos ng sarili mong pera, mayroong 1,000,000 dito, ang password ay 6 na 0, dapat mong piliin ang mahal. Kinuha ni Lito ang bank card at tumango, huwag kang mag-alala, nakuha ko ito. Nang makitang si Lito ay sobrang kumpiyansa, hindi nag-alinlangan si Asia ng anuman. Hindi nagtagal ay oras na para pumasok sa trabaho, si Asia ay nagmaneho papunta sa opisina, at si Lito ay lumabas. Hindi siya interesadong bumili ng regalo para kay Master He. Gumagala lang siya nang walang patutunguhan sa kalsada. Habang naglalakad siya, natagpuan niya ang kanyang sarili malapit sa nayon ng lungsod kung saan nakatira si Corina. Hulihin mo ang piping iyan, huwag mong hayaang tumakbo. Sa sandaling ito, isang grupo ng mga boses ng mga bata ang dumating. Kasunod ng direksyon ng tunog, nakita ni Lito si Cheng Cheng na tinakpan ang kanyang ulo, hinahabol at binugbog ng isang grupo ng mas matatandang bata. Ang isa sa pinakamatandang lalaki ay nakapulot ng bato mula sa lupa at direktang ibinato sa ulo ni Cheng Cheng. Tinakpin ni Cheng Cheng ang kanyang ulo gamit ang kanyang mga kamay. Dumudugo ang likod ng kanyang kamay dahil sa tama, at natomba siya. Pero hindi siya umiyak, tahimik lang siyang pinagmamasdan ng mga bata. Napansin ni Lito, walang lilang glow sa gitna ng mga kilay ni Cheng Cheng. Pinalibutan ng grupo ng mga bata si Cheng Cheng, na masayang umaawit sa isang bilog, Little Dummy. Little Dummy. May mga sumipa pa sa kanya at hinaila ang buhok. Tumigil kayo. Nagmarcha si Lito, pinagsabihan, hindi siya dummy. Nagtawanan ng grupo ng mga bata, hindi siya nakikipag-usap at nakikipaglaro sa amin, kung hindi siya dummy ano siya. Medyo dummy si Cheng Cheng. Lumalim ang kulay ng mukha ni Lito, tigilan mo na ang pagtawag sa kanya ng ganyan. Sa sandaling ito, iniluwan ng isang chubby na batang lalaki si Lito, tatawagan namin siya kung anuman, ano sa iyo. Tatawagan namin siya, Little Dummy. Sinulyapan ni Lito ang laway sa kanyang binti ng pantalon, nagpakawala ng malamig na tawa, pinitik ang kanyang daliri, at isang silk thread needle ang lumipad patungo sa mukha ng chubby boy. Ouch! Kinagat ako ng lamok. Tinakpin ng chubby boy ang kanyang mukha, pagkatapos ay natagpuan na ang kanyang facial expression ay wala sa kanyang kontrol, ang kanyang mga kalamnan sa mukha ay napilipit sa hindi regular na paraan. Natakot ang ibang mga bata at patuloy na umaatres, ghost, little fatty turned into a ghost. Nang mapanood ang kanyang mga kaibigan na tumatakbo, hinabol sila ng chubby boy na umiiyak, hindi ako multo. Nang makaalis na ang grupo ng mga bata, binuhat ni Lito si Cheng Cheng, na nakatingin sa kanya ng nanlalaki ang mga mata. Tanong ni Lito, nag-iisip ka ba kung magiging okay ba ang chubby boy na iyon? Napagtanto na naiintindihan ni Lito ang kanyang tingin, medyo nagulat si Cheng Cheng at tumango ng paulit-ulit.
Tumawa si Lito, walang masasaktan, gagaling siya sa loob ng kalahating oras. Pero dapat siyang parusahan, hindi ba? Nakaramdam ng ilang hinaing, nagpout si Cheng Cheng ngunit tumanggo bilang pagsang-ayon. Noon lang, dumating si Corina mula sa malayo. Nang makitang magkasama sina Cheng Cheng at Lito, mabilis siyang tumakbo. Nagkomento si Lito, nagkataon na napadaan ako at nakita ko siyang binyo-bully ng ilang bata. Na may pulang gilid na mga mata, sinabi ni Corina, nagtatrabaho ako sa isang tindahan ng almusal tuwing umaga at iniiwan ko si Cheng Cheng sa bahay. Minsan kapag nami-miss niya ako ng sobra, hinahanap niya ako. Napabuntong hininga si Lito, magkano ang kikitain mo sa pagtatrabaho ng 2 trabaho sa isang buwan? Medyo nahihiya, sumagot si Corina, 3,500, nag-iipon ako para sa mga gastusin sa pagpapagamot ni Cheng Cheng. Matapos ang isang mabilis na sulyap sa paligid, iminungkahi ni Lito, paano ito, huwag mo nang gawin ang 2 trabahong ito, magpapakilala ako sa iyo ng isang bagong trabaho. Mas mataas ang sweldo kaysa sa kikitain mo sa 2 trabahong pinagsama. Masama talaga ang pakiramdam ko, tsaka hindi ko nga alam kung kaya ko pa ang trabaho. Si Corina ay tila naguguluhan. Para maibsan ang kanyang pag-aalala, sinabi ni Lito, subukan mo muna, ang kumpanya ay pagmamay-ari ng kaibigan ko. Kung hindi ka makakagawa ng mabuti, hindi ka niya ipapasok sa trabaho ng walang dahilan, depende ang lahat sa iyong performance. Noon lamang tumanggo si Corina bilang pagsang-ayon. Sumunod, tumawag si Lito kay Jaime Joe, nagtanong kung kumukuha ang kanyang beauty salon. Sumagot si Jaime, sa totoo lang, nagbukas kami kamakailan ng bagong tindahan sa lungsod ng Jiang, kumukuha kami ng mga manager at business supervisor. Iminungkahi ni Lito, iyan ay perpekto, mayroon akong isang babaeng kaibigan na angkop. Ibigay sa akin ang address, dadalhin ko siya para sa isang pakikipanayam. Tumawa si Jaime, bakit kailangan ng kaibigan mo ng interview? Pwede siyang magsimula kaagad. Pero hayaan mo akong malinawan, 1 buwan ang probation period, kung hindi siya makapasa, hindi ako magiging mabuti tungkol dito. Sumulyap si Lito kay Corina at sinabing, sige, salamat. Pagkatapos ng ilang kasiyahan, ibinaba ni Lito ang tawag. Di nagtagal, ipinadala ni Jaime ang address ng bagong tindahan. Kabanata 773. Sabay-sabay na dumating sa Zone Beauty Salon sina Lito, Corina, at Cheng Cheng. Ang beauty salon ay matatagpuan sa isang malaking shopping mall, napapaligiran ng mga branded na tindahan, at laging abala sa mga mayayamang babae. Si Jaime ay may kakayahan sa pagpili ng mga lokasyon. Sinalubong sila ng isang nakaistilong babae na nakasuot ng branded suit. Nandito ba kayong dalawa para gumawa ng card? Sumagot si Lito, pakikipanayam sa trabaho. Medyo tumigas ang mukha ng babae, oh, we are indeed hiring store clerks. Please fill out some forms. Dahan-dahang sinabi ni Lito, hindi ba kumukuha ka rin ng sales manager? Sumulyap ang babae kay Corina at ngumisi. She wants to apply for the manager. Excuse me for being blunt, but start with cleaning yourself first. Babaeng probinsyano na nag-a-apply bilang manager. Medyo nahihiya, ibinaba ni Corina ang kanyang ulo at mahinang sinabi kay Lito, maganda rin ang pagiging clerk ng tindahan. Hindi masaya si Cheng Cheng sa puntong ito at sinipa ang babae. Agad na nagbago ang mukha ng babae, at agad na itinulak si Cheng Cheng palayo, pinagalitan, sinong masamang anak ito. Wala akong pakialam kung magkano ang halaga mo, kahit ibenta kita, hindi mo mababayaran ang pinsala sa aking damit na libu-libong dolyar. Ang mga salita ay labis na nakakainsulto. Agad na nadismaya si Corina, mabuti ang ugali ni Cheng Cheng. Huwag mong sabihin iyon tungkol sa kanya. Iginala ng babae ang kanyang mga mata nang walang pakialam, ha, may nasabi ba akong mali? Nagbihis ka na parang basura, syempre, hindi mo maiintindihan. Ito ay isang brand name na damit kung ito ay marumihan, lilinisin ko ito ng propesyonal. Sa sandaling iyon, kinuha ni Lito ang teapot mula sa mesa at ibinuhos ito sa buong damit ng babae. Agad na nagbago ang mukha ng babae, sumisigaw, nababaliw ka na ba? Anong ginagawa mo? Tatawag ako ng pulis. Anong nangyayari? Sa sandaling ito, pumasok si Jaime at nakita ang isang empleyadong sinisigawan si Lito. Tinawag siya ni Lito noong malapit lang siya. Nag-aalala siya na baka hindi maasikaso ng husto ng staff, kaya siya mismo ang dumating, hindi inaasahan na magkakaroon talaga ng issue. President Joe, isang baliw ang pumasok para sa isang panayam, tingnan kung ano ang ginawa niya sa aking palda. Ninatngat ng babae ang kanyang mga ngipin habang nakatitig kay Lito. Ngumisi si Lito, sino ang nang-aasar lang sa batang ito dahil sa pagiging bastos niya. Iyong palda ang nasplash ko.
Ikaw Rogue. Tumawag ka ng pulis. Tatawag ako ng pulis. Galit na inilabas ng babae ang kanyang phone. Sa sandaling ito, malamig na nagsalita si Jaime, tama na, Wilma, itong si Mr. Argel ay kaibigan ko. Ako ang nagpakilala sa kanila. Ha! Agad na nagbago ang mukha ni Wilma, unang pumuti, pagkatapos ay pula, at pagkatapos ay awkward na ngumiti kay Lito, kaya kaibigan ka ni President Joe, bakit hindi mo ito binanggit ng mas maaga? Hindi siya pinansin ni Lito at sinabi kay Jaime, gustong subukan ng kaibigan ko ang posisyon ng sales manager. Mabibigyan ba siya ng pagkakataon ni Kuya Joe? Sinulyapan ni Jaime si Corina, at sinabing, oo, ngunit may isang buwang panahon ng pagtatasa. Kung hindi ka makapasa, hindi ko ipagpatuloy ang sinuman. Tumango si Corina at nagsabi, President Joe, makatitiyak ka, mag-aaral akong masigasig at magsisikap. Si Wilma, na nakatayo sa malapit, ay inilibot ang kanyang mga mata at tahimik na umungo. Ipinakilala ni Jaime si Wilma, na nagsasabing, ito ang pansamantalang manager ng tindahan na inilipat mula sa ibang tindahan, na kasalukuyang responsable para sa trabaho sa shop. Gayunpaman, lahat kayo ay nasa kompetisyon, ang mga mahusay na gumaganap ay may pagkakataong mag-upgrade sa buong manager. Mabilis na nagtaas ng boses si Wilma, President Joe, makatitiyak ka, ang pagkakaroon ng karanasan at mga network ang pinakamahalaga sa pamamahala ng isang tindahan, at hindi kita bibiguin. Ang kanyang layunin ay medyo malinaw. Naniniwala siya na si Corina ay hindi nasangkapan ng mga kinakailangang katangian, at nakatakdang mabaigo sa kanyang mga tungkulin. Kinagat ni Corina ang kanyang mga labi, piniling manatiling tahimik. Kasunod ng mabilis na run-through ng mga tagubilin, umalis si Jaime. Sa sandaling lumabas siya, tumigas ang ekspresyon ni Wilma. Nilinggan niya si Corina at Ninitian, kung gusto mong maging sales manager, bumili muna ng ilang disenteng damit. Para kang may bahay sa isang palengke ng gulay, isang ganap na kahihiyan sa tindahan. Dahil sa pagsaway, napahiya si Corina. Bilang isang babae, gusto rin niyang magbihis ng maayos, ngunit wala siyang pera. Mamili tayo ng mga damit. Ano ang big deal sa mga brand name? Biglang iminungkahi ni Lito, na inakay sina Corina at Chengcheng palabas ng tindahan. Napabuntong hininga si Wilma, pareho silang nakadamit na parang kalalabas lang ng farm. May lakas sila ng loob na magbanggit ng mga designer brand. Gusto kong makita kung anong mga designer brand ang kaya nilang bilhin. She crossed her arms, bumakas ang kanyang mukha sa isang ngisi, na handang tangkilikin ang kasunod na palabas. Sa pagindayog ng kanyang balakang, sinundan niya sila ng malapitan. Ang beauty salon ay katabi ng ilang mga pangunahing tindahan ng fashion ng babae. Nang hindi nag-inspeksyon ng anumang mga tag, pumasok si Lito sa isa sa mga outlet. Sir, mamimili ka ba para sa asawa mo? Mabilis na napansin ng isang katulong ang isang lalaki, isang babae, at isang bata at nagtanong. Mabilis na nilinaw ni Corinal, hindi kami mag-asawa. Saglit silang pinalaki ng attendant, napansin ang kanilang ordinaryong kasuotan, at inaakala na mga window shopper lang sila. Sige, take your time. Nakangiting sabi niya, saka naglakad palayo. Sa sandaling ito, pumasok si Wilma sa tindahan, at sumugod ang attendant, mainit na binati siya, Wilma, hindi ka ba abala ngayon? Bakit nagkaroon ka ng oras para mamili? Si Wilma ay hindi lamang kumikita ng kanyang sariling kita, ngunit ang kanyang asawa ay isa ring kontratista na gumagawa ng malinis na 7 pisong halaga bawat taon. Sila ay humantong sa isang medyo mayaman na buhay, madalas na tinatrato ang kanilang sarili sa isang bagay na taga-disenyo, nagiging pamilyar na mukha sa mga tauhan dito. Walang pakialam na sinabi ni Wilma, mayroon ka bang mga bagong bag? 2 buwan ko nang ginagamit ito, at pagod na ako. Mabilis na itinuro ng taga-serve ang isang estant at sinabing, parehong iyon ay bagong dating. Napakaganda ng benta nila sa ibang bansa, at maganda rin ang presyo, 40,000 lang ang bawat isa. Lumapit si Wilma, tumingin ng ilang sulyap at sinabing, ay wrap ang 2 para sa akin. Tuwang-tuwa ang taga-serve at mabilis na sinabi, sure, Miss Wilma, umupo ka at uminom ng isang tasa ng kape para magpahinga. Ibabalot ko kaagad sila para sa iyo. Sumulyap si Wilma kina Corina at Lito, ngumisi at sinabing, bakit ang tagal mong pumili ng mga damit? Kung hindi mo kayang bilhin ang mga ito, pumunta sa basement level, mayroong discount section. Laminggalinga si Corina at bumulong kay Lito, hindi naman, masyadong mahal ang mga damit dito, lampas 10,000 lahat, punta tayo sa basement level. Umiling si Lito at sinabing, pumili ka lang, magbabayad ako. Bilang isang business manager, kailangan mong magbihis ng maayos.
Pinag-isipan ito ni Corina, pagkatapos ay tumango at sinabing may mga ngiping nagngangalit, kung gayon, isaalang-alang ang utang na ito, babayaran kita kapag sapat na ang aking kinikita. Bahagyang tumawa si Lito at nagkunwaring sang-ayon. Sa totoo lang, wala siyang balak na bayaran siya nito. Sa sandaling iyon, napansin ni Lito na pinagmamasdan ni Cheng Cheng ang juice sa mesa, kaya nagtanong siya, nauuhaw ka ba? Nahihiyang tumango si Cheng Cheng. Bubuhusan siya noon ni Lito ng isang baso ng juice. Sa sandaling iyon, mabilis na lumapit ang isang waiter at pinigilan siya, anong ginagawa mo? Tumangala si Lito at sinabing, gusto ng bata na uminom ng juice. Sagot ng waiter, pasensya na, para sa mga customer lang ang inumin, hindi basta-basta madadala ng iba. Ngumisi si Lito, hindi ba mga customer kami? Ang waiter ay sadyang tumingin sa kanya pataas at pababa, pagkatapos ay sumulyap kay Corina, nang hihinayang sinabi, para sabihin sa inyo ang totoo, sa sandaling pumasok kayong dalawa, alam kong hindi ninyo kayang bilhin ang mga damit, itigil ang pag-aaksaya ng aking sigasig dito. Ibinagsak ni Lito ang baso sa ibabaw ng coffee table, ang kanyang mga kamay ay nakasuksok sa kanyang mga bulsa ng pantalon, malamig na tinitigan ang waiter, at sinabing, kawili-wiling bagay na sinasabi mo doon, lahat ng lumalakad sa pinto ay isang customer, hindi mo ba naiintindihan? At saka, sinong mata mo ang nakakakita na hindi namin kayang bilhin ang mga damit? The waiter huffed, bulag lang ang hindi nakakakita, nakadamit ka na parang pulubi. Halos tumawa ng malakas si Wilma, na nakaupo sa gilid at umiinom ng kape. Siya ay lubos na nag-e-enjoy sa panoorin, nang walang anumang balak na pumasok para sirain ang sitwasyon. Malamig na tumawa si Lito, lumingon kay Corina at sinabing, nakakabaliw ang tindahang ito, sa tabi tayo. Pagkasabi noon, hinailan niya si Cheng Cheng at tinungo ang katabing tindahan ng tatak. Pagkapasok nila, isang batang babae ang sumalubong sa kanila, na nakangiti, ano ang maitutulong ko sa inyong dalawa? Sinabi ni Lito, nauuhaw ang bata, mayroon ka bang tubig? Saglit na nag-alinlangan ang dalaga, saka tumango, wait a moment please. Maya-maya, nagdala siya ng 3 papel na baso ng tubig at iniabot sa kanila. Sa sandaling ito, sinundan sila ng isa pang waiter, na may ngiti sa mukha, huwag mong sayangin ang ekspresyon mo, wala silang kayang bayaran sa kanilang hitsura. Ngumiti ang dalaga at sinabing, sabi ng store manager natin, customer daw ang sinumang pumasok sa shop natin. Walang isip. Panunuya ng waitress. Sa oras na ito, lumakad din si Wilma, na may mapanuksong ekspresyon sa kanyang mukha, sinabi niya kay Corina, ang tatak na ito ay mas mahal pa kaysa kanina. Marahil ay dapat mong subukan ang ibang tindahan. Humigop ng tubig si Lito, inilapag ang paper cup, at mahinang sinabi sa dalaga, kukunin ko ang lahat ng damit sa tindahan mo. Anong sabi mo? Napabuntong hininga ang dalaga, sa pag-aakalang mali ang narinig niya. Sinabi ni Lito, sinabi ko na binibili ko ang lahat ng damit, sapatos, bag dito, anuman ang estilo at sukat. With that, he pulled out his bank card and handed it to the waitress, kwentahin mo muna kung magkano, and then you can direct charge this card. Sir, seryoso po ba kayo? Hindi pa rin makapaniwala ang dalaga dahil hindi pa niya na-encounter ang ganoong bagay. Tumango si Lito at diretsyong umupo sa sofa. Ngumisi si Wilma, may ideya ka ba kung gaano karami ang lahat ng bagay na ito? Sumulyap ang dating waitress at sinabing, the very least would be 5 or 6 million, it would really surprising if he could afford it. Hindi pinansin ni Lito ang dalawang babaeng iyon, sa kanyang palagay, dalawa lang silang mga biro. Lito, seryoso ka ba? Ilang milyon ang halagang iyon? Sinabi ni Corina na may bahagyang pag-aalala, palagi niyang iniisip na si Lito ay isang ordinaryong tao lamang, ang ilang milyon ay hindi maliit na halaga na madaling maabot. Nagkibit balikat si Lito, ilang milyon lang ito, walang malaking bagay, bukod pa, pinapadali nito ang mga bagay-bagay, kaya hindi mo na kailangang pumili. Maaari mo na lang isuot ang bawat isa sa kanila kapag nakauwi ka na. Naisip ni Corina sa kanyang sarili, sa napakaraming damit, aabutin ng maraming taon upang maisuot ang lahat ng ito. Hinailan ni Wilma ang waitress pababa at pinaupo, Minisyon, talagang gusto kong makita kung paano niya ito haharapin kapag oras na para magbayad. Nakakita na ako ng mga taong nagpapakitang gilas, ngunit hindi sa ganitong antas. Inalerto pa nito ang manager, na nagmamadaling bumalik mula sa labas. Kasama ang ilang mga clerk, sinimulan nilang kalkulahin ang presyo ng lahat ng mga kalakal sa tindahan. Matapos ang halos 2 oras na abalang trabaho, sa wakas ay kumpleto na ang tally. Sir, the total for all these items is 8.18 million. Babayaran mo ba ang lahat gamit ang card?
Tanong ng counter attendant kay Lito. Tumango si Lito, ay swipe ito. Kinakabahang lumunok ang attendant, nag-swipe ng card, at pagkatapos ay hiniling kay Lito na ipasok ang kanyang password. Si Wilma at ang iba pa ay lahat na nakatingin kay Lito, umaasa na walang pag-asa na matagumpay na maipasa ang card. Nang matapos niyang ipasok ang password, isang matinis na mechanical beep ang tumunog. Beep. Hindi sapat na balanse. Kabanata 774. Hahaha, kulang ang balanse, alam kong sira ka. Nang marinig ito, agad na tumawa si Wilma. Kinamot ni Lito ang kanyang buhok, pagkatapos ay gumawa ng isa pang bank card, at sinabing, pasensya na, mali yata ang naalala ko. Pwede bang i-swipe mo ang card na ito? Malamig na bamantong hininga si Wilma, kumikilos pa rin. Kinuha ng waitress ang bank card at muli itong ini-swipe. Beep. Matagumpay na na-swipe ang card. Sa sandaling marinig niya ang tunog na ito, nawala ang kulay sa mukha ni Wilma, ang kanyang mga mata ay napuno ng hindi makapaniwala. Ang sales clerk mula sa katabing tindahan ay namutla, puno ng panghihinayang. Kung ngayon lang naging maganda ang ugali niya, sana nagkaroon siya ng ganitong deal. Mahigit 8 milyon, napakalaking komisyon na sana. Sino nga ba ang mag-aasam na ang binatang ito na karaniwan ng nakadamit ay magiging napakagasta? Namula ang shop manager dahil sa excitement, sabik na sinabi, "Sir, we can deliver these items to your home, just leave your address." Tumugon si Lito, iwan muna sa akin ang iyong numero ng telepono, at sasabihin ko sa iyo ang address. Mabilis na ibinigay ng shop manager ang kanyang mobile number, pagkatapos ay ibinigay kay Lito ang isang gold card. Sir, ikaw na ang aming Diamond VIP client. You can enjoy a free Maldives trip once a year, kasama ang iba't ibang aktibidad ng miyembro. Kinuha ni Lito ang membership card at ibinigay kay Corina. Sa isang kisap mata, si Wilma, na nag-e-enjoy sa drama, ay nadulas na. Sinulyapan ni Lito ang server na nakatayong walang ginagawa, nagbigay ng malamig na panunuya, ngunit walang sinabi, at umalis kasama sina Corina at Cheng Cheng. Sa daan, bigla silang bumili ng ilang laruan para kay Cheng Cheng at pagkatapos ay bumalik sa beauty salon. Sa pagkakataong ito, mas magalang si Corina, pagkatapos ng lahat, sa maraming modernong tao, ang kayamanan ay simbolo ng katayuan. Inayos nila ang schedule ng trabaho para bukas. Ang sahod sa probationary period ay $4,500, na dumodoble pagkatapos maging regular na kawani, bukod pa dito ay may mga bonus at allowance. Si Corina ay hindi pa nakatanggap ng ganoon kataas na sweldo, at nakaramdam siya ng labis na pananabik. Pagkatapos umalis sa beauty salon, nag-alok si Corina na i-treat si Lito sa isang pagkain. Umiling si Lito at sinabing, maghintay tayo hanggang sa makuha mo ang iyong unang buwang sweldo. Tila may gustong sabihin si Corina ngunit nag-alinlangan. Nagtanong si Lito, nagtataka ka ba kung bakit ako nagsusumikap para tulungan kayo ni Cheng Cheng? Tumango si Corina, alam kong mabuting tao ka at wala kang anumang disenyo sa akin, kaya naman kakaiba ito. Walang intensyon si Lito na itago ang katotohanan at sinabi lang, dahil kay Cheng Cheng. Napaka-espesyal niyang bata. Sumimangot si Corina at tumingin kay Cheng Cheng, isang espesyal na bata. Tumango si Lito, ang kanyang pagiging kakaiba ay maaaring hindi mo maintindihan, ngunit sa akin, ito ay pinakamahalaga. Gusto ko siyang protektahan. Yumuko siya, tumingin kay Cheng Cheng, at nagtanong, Cheng Cheng, gusto mo bang protektahan kita? Tumingin si Cheng Cheng kay Lito na may kumikislap na mga mata. Hindi naman masama ang tingin niya, bagkus ay puno ito ng pagkagusto. Siya ay isang napakasensitibong batang lalaki na matalas na nakakatuklas ng isang pakiramdam ng panganib, ngunit binibigyan siya ni Lito ng pakiramdam ng kaligtasan. Seryosong tumango si Cheng Cheng. Tumayo si Lito, humarap kay Corina at sinabi niya, kung ayaw mo, tatawagan kitang ate. Paprotektahan kita at si Cheng Cheng sa hinaharap. Si Corina ay labis na naantig at tumango, syempre wala akong pakialam, basta't huwag mo akong babaliin. Matapos ihatid sina Corina at Cheng Cheng sa urban village, nag-isip sandali si Lito, hindi ligtas ang lugar na ito, mag-aayos ako ng bagong tirahan para sa inyong dalawa. Nahihiyang sumagot si Corina, ako. Masama talaga ang pakiramdam ko, hindi ko pa nababayaran ang pera para sa mga damit na iyon. Ngumiti si Lito, naniniwala ako sa iyong mga kakayahan, mababayaran mo ako ng dahan-dahan. Umalis sa urban village, dumiretso si Lito sa isang real estate project, Chanfu Buyuan, na sinasabing ang pinakamarangyang bagong gusali sa Jiang City. Nagmaneho siya papunta sa sales department ng Chanfu Buyuan.
Dahil ang mga presyo ng ari-arian ay napakataas dito, ang mga pumupunta upang bumili ng mga bahay ay maaaring mayaman o marangal, at ang paradahan ay puno ng mga mag-agarang sasakyan. Ang kotseng minamaneho ni Lito, na orihinal na isa sa mga sasakyan ng mga lalaki ni Kulas Song, ay isang disenteng kotse na nagkakahalaga ng humigit kumulang $200,000, ngunit mukhang malabo ito kapag nakaparada sa lahat ng mga mamahaling sasakyan. Sa oras na ito, maraming sales girl sa sales department ang nakatingin sa labas. Ang isang taong nagmamaneho ng ganitong uri ng kotse ay may lakas ng loob na pumunta sa ating departamento ng pagbebenta. Isang tindera, na makapal ang ayos at medyo kaakit-akit, ay nginisyan. Sabi ng isa pang babae, paano kung nagiging low profile lang siya? The heavily made-up woman sneered, fine, you attend to him when he comes in. I'm not interested in waste my time. Bumaba si Lito sa sasakyan at maglalakad na sana patungo sa sales department nang biglang pumasok ang isang kahangahangang magarbong sasakyan, pumarada sa tabi ng kotse ni Lito. Bumukas ang pinto ng kotse, si Kili Upuchin, nakasuot ng puting suit, bumaba mula sa kotse, looking every bit of a Prince Charming. Paano ka nandito? Nagulat si Kili Upu nang makita si Lito, na binibigkas, hindi ko inaasahan na talagang pakakawalan ka ni Kulas Song. Talagang malaki ang buhay mo. Napangiti si Lito, si Kulas Song ay walang kabuluhan. Napangisi si Kili Upo, sa palagay ko ay hindi sila mapakali na makipagtalo sa iyo, piniling maging maawain at iligtas ka. Huwag kang magpaikot-ikot na kumikilos na parang nakahihigit ka sa iba. Kaagad, sinulyapan niya ang kotse ni Lito, ang kotse mo. Umiling si Lito, hiram, sa isang kaibigan. Paf! Hindi napigilan ni Kili Upo na tumawa, at binigyan si Lito ng thumbs up, kahangahangang lalaki, kahit na ang iyong sasakyan ay hiniram at mayroon ka pa ring lakas ng loob na pumunta dito sa pangangaso ng bahay. Iminumungkahi kung umalis ka kaagad, malamang na hindi mo kayang bayaran ang mga presyo ng pabahay dito. Hindi siya pinansin ni Lito at dir-diretsong naglakad patungo sa sales office. Dahan-dahan siyang sinundan ni Kili Upo. Mr. Chin. Sa sandaling iyon, maraming tindera ang dumagsa sa kanya, ngunit lahat sila ay dumaan kay Lito at dumiretso kay Kili Upuchin. Si Lito, na walang imak, ay nagsabi, maaari bang may magpakilala nito sa akin? Itinuro ng isang makapal na ayos na babae ang isang promotional flyer sa tabi nila, nandyan na ang introduction, go and see for yourself. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas, isang tindera, na nakakita sa kahabag-habag na kalagayan ni Lito, ay dumating upang bigyan siya ng pagpapakilala. Sa halos pagkalap ng kanyang pangunawa, si Lito, na nalaman na may mga bahay na handa ng ilipat, ay nagsabi, number 6 na gusali, Unit 2002, iyon ang isa. Natigilan ng tindera at sinabing, Sir, high premium building ang number 6 building at ready to move in house, medyo mahal. Mas naaangkop ang presyo ng number 12 building. Umiling si Lito, number 6 lang. Medyo walang magawa ang tindera. Akala niya ay hindi mukhang mayamang tao si Lito at sinisikap niyang iligtas siya ng pera, ngunit hindi siya nagpapasalamat. After some calculations, she said, the house has a floor area of a negation section, negation I1 2,110 of a square meters, with a price of 80,000 per square meter. The total cost of the house is 8.8 million. Ilang taon mo balak magsangla? Muling umiling si Lito, buong bayad. Ha! Nagulat ang tindera at lalo pang nag-alinlangan na hindi totoong nandito si Lito para bumili ng bahay. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang mga malalaking boss ay pipiliin ang mga pagbabayad na hulugan dahil ito ay mas epektibo, maliban kung ikaw ay mayaman na ang pera ay nagiging hindi gaanong mahalaga. Agad na tumayo si Lito at nagtanong, saan ako magbabayad? Noon lamang napagtanto ng tindera na seryoso si Lito, at sinabing, nasa itaas ang opisina ng pananalapi, mangyaring sundan ako. Mula sa gilid, nakita ni Kili Upo si Lito na tumayo at naisip na aalis na siya. He chuckled, asking, aalis ka na ba? Walang pakialam na sumagot si Lito, hindi, magbabayad. You borrowed the car, yet you have the money to buy a house in Chanfu Garden. The staff work hard, don't toy with them. Kumilo si Kili Upo na parang nagbibigay siya ng mabuting layunin. Tulad ng pagtugtog ng lute sa isang baka, sagot ni Lito, handang umakyat sa hagdanan. Nagdilim ang ekspresyon ni Kili Upo, anak, sino ang sinisiraan mo? Kung kaya mong magbayad, bibili ako ng 10 unit dito mismo. Ang mapusok na pahayag na iyon ay dahil sa labis na paghamak ni Kili Upo kay Lito. Tumawa si Lito, tumingin kay Kili Upo, at sinabing, ganun ba? Pagkatapos, niyang Master Chin, ihanda mo ang iyong pera.
Pagkasabi noon ay umakyat na siya sa hagdan kasama ang tindera. At that moment, the heavily made-up woman huffed, looking at his ragged appearance, "I don't believe he could pay. I'll go and see." Kaya, naghintay si Kili upo sa ibaba. Maya-maya, bumaba ng hagdanan ang babaeng makapal ang ayos. Dahil sa excitement, muntik na siyang madapa sa hagdan. Masayang tinanong siya ng iba pang konsultant ng ari-arian, wala ba siyang pambayad at binugbog ng security. Nauutol na umiling ang makapal na ayos na babae, hindi. Hindi, nagbayad siya, ng buo, mahigit 8 milyon, binayaran ng sabay-sabay. Ano? Ang lahat ay tila tinamaan ng kulog mula sa isang maaliwalas na kalangitan, natulala at hindi kumikibo. Namumula ang mukha ni Kili upo na parang may nagbigay sa kanya ng ilang matunog na sampal. He blurted, "Imposible yan. Paanong ang hamak na tindero ay maglalabas ng 8 milyon na parang wala lang?" Pagkaraan ng ilang sandali, bumaba si Lito sa hagdan kasama ang tindera na sumusunod sa kanyang likuran, ang kanyang mukha ay halos mamulaklak sa isang bulaklak mula sa isang malawak na ngiti. Hawak ang mga susi ng bahay at mapaglarong iniikot sa kanyang kamay, nanunuya si Lito kay Kili upo, narinig ng lahat ang sinabi ni Young Master Chin kanina, tama ba? Naniniwala akong si Young Master Chin ay hindi isang taong nagsasalita ng irresponsible. Saglit na tumigil, nagpatuloy siya na parang pinupuri, gayunpaman, sa tingin ko para sa isang mayamang individual tulad ni Mr. Chin, ang 10 bahay ay hindi gaano. Ang mukha ni Kili upo ay partikular na hindi magandang tingnan. Kahit na mayaman ang pamilya Chin, hindi niya iyon pera, ito ay ang baon na binigay sa kanya ng kanyang pamilya. Ang pagbili ng isang bahay ay katanggap-tanggap, ngunit kung siya ay padalos-dalos na bibili ng 10, hindi lamang niya ito kakayanin, ang mga matatanda sa pamilyang Chin ay bugbugin siya hanggang mamatay. Lito, you're really something, playing it coy to trap the tigre. Today you made me lose face, don't fall into my hands next time. Mabangis na sabi ni Kili upo, na nakaturo kay Lito. Nanlamig ang mukha ni Lito, biglang hinawakan ang kanyang daliri, at nagbigay ng marahas na twist. Ang daliri ni Kili upo ay nabali at siya ay nasa sobrang sakit na siya ay bumuhos sa malamig na pawis, hinawakan ang kanyang kamay at umungol ng malakas. Wala bang sino man sa malaking pamilyang Chin na magtuturo sa iyo ng asal? Ang pagturo sa mga tao ay napakabastos. Nagsalita si Lito nang walang pakialam, tinapos ang kanyang negosyo, at dirdiretsong naglakad. Isang grupo ng mga tindera ang nakamasid sa kanyang pag-alis, nakitang-kita sa kanilang mga mata ang paghanga at pag-asa. Galit na galit si Kili upo hanggang sa sumabog. Nawalan siya ng interes sa bahay at nanginginig na sinabi, "Lito, isinusumpa ko, maghihiganti ako o hindi ako isang Chin kung di ko gagawin." Ibinigay ni Lito ang susi ng bahay kay Corina. Inayos na ang bahay, kailangan lang ng karagdagang kasangkapan, at mabilis itong naayos. Matapos tulungang lumipat ang mag-ina, unti-unting gumabi, paulit-ulit na inimbitahan ni Corina si Lito para sa hapunan, na magalang niyang tinanggihan. Pagtingin sa oras, malapit na ang oras para dumalo sa piging ni Master He. Kabanata 775. Isang tiyak na 5-star hotel sa Jiang City. Opisyal na magsisimula ang piging ni Master He sa alas 8, ngunit bago mag-7, patuloy na bumubuhos ang mga inimbitahang bisita. May mga hanay ng mga luxury car na nakaparada sa pasukan ng hotel, na lumilikha ng isang kahangahangang tanawin. Dumating si Lito sa pasukan ng hotel sakay ng isang hiniram na kotse at natuklasang maaga siya, kaya nagsimula siyang gumala. Maraming grupo ng mga tao ang nagpapakita ng mga red along binalak nilang ibigay kay Master He. Ang ilan ay nag-aalok ng mga sikat na painting at kaligrapya, ang ilan ay nag-aalok ng mga bihirang antigo, ang iba ay nagpakita ng ginto o diamante, at ang ilan ay medyo direkta, na nagbibigay ng mga mararangyang bilya. Sinasabi na kung ang iyong regalo ay nakalulugod kay Master He, hahayaan kanya maging kanyang nominal na disipulo. Kahit na hindi ka matututo ng martial arts mula sa kanya, ang pagkakaroon lamang ng titulong iyon ay maiiwasan ka ng iba na magalit sa iyo. Ang lahat ay tila sabik na mabangkarote sa pagsisikap na ipakita ang kanilang pinakamahalagang bagay. Nakita ng isang individual si Lito at nagtanong, "Mukhang hindi ka pamilyar, binata. Ano ang plano mong iregalo?" Nagkibit balikat si Lito, ibinuka ang kanyang mga kamay para ay pakitang wala siyang dalang regalo. Umiling ang lalaki, "Masyado kang matapang. Hindi ka ba natatakot na galitin si Master He?" Kapag nawala ang galit ni Master He, sinasabi na pati ang langit ay nagbabago ng kulay, at maaari niyang gawing abo ang isang tao sa isang sampal lang. Ngumiti lang si Lito, hindi umimik. Then all of a sudden, may tumuro kay Lito at nagsabi, "Hindi ba siya ang boyfriend ni Aishain?"
Nang marinig ito, nakilala siya ng mga tao at agad na hindi na siya pinansin. Hindi rin interesado si Lito na makipag-chat sa mga mambobola na ito. Nagpatuloy siya sa paglalakad at pagkatapos ay may nabangga siyang pamilyar. Sa hindi kalayuan, si Melvin Gu, ang pinakamayamang tao sa Jiang City, ay napapaligiran ng isang grupo ng mga tao, kasama ang kanyang anak na babae, si Wendy Gu, na kasama niya sa kanyang tabi. Mr. Gu, tila ba mabote ka sa araw-araw at ang iyong anak na babae ay nagiging napakaganda. Nabalitaan ko na nagpaplano kang makipag-ugnayan sa pamilya Chin. Hayaan mong batiin ka muli. Nang marinig ito, napangiti si Melvin at tumawa ng buong puso. Naabot na ni Wendy ang angkop na edad para sa pag-aasawa. Pagtingin-tingin sa Jiang City, kakaunti lang ang mga kabataang lalaki na tugma sa pamilya ng aking Gu at ang pamilyang Chin ay tiyak na umaangkop sa panukala. Sa sandaling ito, nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Wendy. Tatay, bakit hindi mo ito pinagsasabi sa akin? Hindi ako pumapayag. Kumunat ang noo ni Melvin nang hindi sumasang-ayon. Anong hindi dapat sumang-ayon? Iniisip mo pa ba ang batang iyon? Natahimik si Wendy. Isang bugzo ng galit ang tumama kay Melvin. Ang batang iyon ay hindi karapat-dapat sa aking anak na babae. Kung sakaling maglakas loob siyang magpakita sa iyo muli, babuliin ko ang kanyang mga paa. Nang marinig ito, ang mga tao sa paligid ay agad na nakaamoy ng tsismis sa hangin, na curious sa kabataan, na tinutukoy ni Melvin. Nang matapos ni Melvin ang kanyang mga salita, lumapit si Lito, kaninong paa ang iniisip mong baliin, Mr. Gu. Nang makita si Lito, kumunat ang noo ni Melvin, naglakas loob ka pa ring guluhin si Wendy. Umalis ka kaagad dito o hindi mo na kayang harapin ang kalalabasan nito. Hindi na nakapagpigil pa, sumingit si Wendy, tatay, masyado mong iniisip ito. Walang ganoong intensyon si Lito sa akin. Siyempre, hindi siya pinaniwalaan ni Melvin, hinamak si Lito. Wendy, bata ka pa? Hindi mo naiintindihan kung gaano katokso ang pera at kapangyarihan, lalo na sa mga mahihirap. Upang makakuha ng kayamanan at upang makamit ang ibang katayuan sa lipunan, maaari silang makipag-sweet talk at manlinlang ng mga inosenteng babaeng tulad mo. Tumango rin ang iba sa paligid bilang pagsang-ayon, tama si Mr. Gu. Ang mga taong ito ay ang mga tipikal na mamantika na Polacco na gustong magpista ng karne ng sisni. Tumingin si Melvin kay Lito mula sa kanyang mataas at makapangyarihang posisyon, binata, pumunta ka rito na may malinaw na layunin sa isip. Ngunit iiwan ko ang aking mga salita dito mismo. Hindi ka karapat-dapat sa aking anak, kulog ni Mr. Gu. Sa sambahayan ng Gu, kami ang mga langit, at ikaw ay walang iba kundi isang hamak na langgam. Alisin mo sa iyong sarili ang hanggal na pagkahumaling na ito. Sambahayan ng Gu. Ngumisi si Lito. Sa isang nakakainis na tingin kay Melvin, sumagot si Lito, hayaan mo akong ituwid ang ilang bagay, Melvin Gu. Una, wala akong romantikong hilig kay Wendy. Siya at ako ay magkaibigan lang. Pangalawa, ang sambahayan ng Gu, sa aking paningin, ay isang maliit na butil ng alikabok hindi gaanong mahalaga at hindi dapat banggitin. Nang marinig ito, nagtawanan ang lahat ng naruroon. Tiyak na marunong magsalita ng walang kaparerekon ang batang ito. Alam ng lahat na ang sambahayan ng Gu ang pinakamayamang pamilya sa Jiang City. Ano ang iniisip mong may kukumpara mo? Binaliwala ang kanilang pangungutya, lumingon si Lito kay Melvin, paulit-ulit kang naghahanap ng kontrahan sa akin. Kung hindi dahil kay Wendy, matagal ka nang nawala sa iyong posisyon bilang pinakamayaman. Nakakatuwa si Melvin ay nanunuya, kaya, dapat akong magpasalamat sa iyo. Tiyak na sobra mong pinahahalagahan ang iyong sarili. Walang katotohanan. Pagkasabi noon, wala nang iba pang ay dadagdag si Lito. Binigyan niya si Melvin ng babala na nararapat sa kanya, ngunit nanatiling matigas ang ulo ni Melvin. Samantala, sa ikalawang palapag, ang matandang si Mr. Song at ang kanyang anak, si Bador Song, ay nagmamasid sa lahat. Tatay, si Melvin Gu ay tulala at wala ng pag-asa, hindi napigilan ni Bador na magkomento, hindi niya alam na ang binata na nakatayo sa kanyang harapan ay maaaring durugan ang numero 2 sa listahan ng dragon sa isang palad. Tumango ang matandang Mr. Song bilang pagsang-ayon, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Si Melvin Gu, karaniwang napakatalino, ay isang walang isip sa sandaling ito. Inaasahan kong makita ang ekspresyon ng kanyang mukha kapag isiniwalat ni Lito ang kanyang tunay na pagkatao. With that, nag-share ng noong smirk ang mag-ama. Si Master He ay nag-book ng pinakamalaking bulwagan sa hotel para sa okasyon, na nag-aayos ng higit sa 100 mesa. Nandoon ang lahat ng mga kilalang pamilya mula sa Jiang City.
Ang mga may pinakamataas na katayuan, kabilang si Melvin Gu at ang mga angkan ni na Xiao at Song, ay nakaupo sa harap na pinakamalapit kay Master He. Ang ibang mga pamilya ay nakaposisyon ayon sa kanilang kayamanan at katayuan, kung saan ang mga nakabababa ay ibinaba sa likuran. Ang pamilyang Yin, na hindi gaanong makapangyarihan, ay pumwesto sa hindi gaanong kapansin-pansing sulok. Nang magsisimula na ang piging, dumating sina Madam Yin at Fuller Yin, ngunit kitang-kitang wala si Asia Yin. Natanggap ni Lito ang kanyang tawag na nagpapahiwatig na siya ay nahuli sa isang mahalagang pagpupulong at hindi nakarating, iniwan si Madam Yin upang pangasiwaan ang sitwasyon. Sa kabila ng kanyang malaking lamat sa pamilya Yin, pananatilihin pa rin niya ang isang pangunahing harapan sa publiko. Kinilala ni Lito at naglakad papunta sa mesa kung saan nakatira ang pamilya Yin. Nang makita si Lito, si Madam Yin at ang iba pa ay halatang natigilan, pinagmamasdan siya ng may pag-iingat at nababalot ng pangamba ang kanilang mga tingin. Sinabi ni Lito, hindi makakarating si Asia. Sa ngayon, kailangan mong kumatawan sa pamilya Yin. Si Madam Yin, na may matigas na mukha, ay sumagot, naiintindihan ko. Casual na pumili si Lito ng upuan at umupo. Sa sandaling ito, dumating ang mga individual ng pamilya Xiao. Simula sa isang matapang na nasa katanghaliang gulang na lalaki na nangunguna sa grupo na sinundan ni Toby Xiao. Habang sila ay sumulong, ang mga tao mula sa iba't ibang mga mesa ay nagsitayo upang makipagpalitan ng kasiyahan sa isang prestihiyosong paraan. Naiinggit si Billy Yin, ang pamilyang Xiao ay talagang kahanga-hanga. Hindi tulad ng ating pamilyang Yin dito, mamaya, baka hindi na natin maaninag ang mukha ni Master He. Sa oras na ito, nakita ni Toby si Lito, nang magtama ang kanilang mga tingin, tumaas ang sulok ng bibig ni Toby sa bahagyang pagngisi bago walang pakialam na lumayo. Ang tingin sa kanyang mga mata ay tila nagsasabing, nakikita mo. Ito ang agwat sa pagitan mo at ako. Nang makaupo na ang lahat, muling bumukas ang pinto. Si Master Bilunghi, na napapaligiran ng isang grupo ng kanyang mga disipulo, ay pumasok ng may kumpiyansa. Ang lahat ay nagmamadaling tumayo, at sabay-sabay na sinabi, "Welcome Master He." Nagmamadaling tinulungan ni Fuller Yin si Old Lady Yin na tumayo, at sumama sa lahat para magbigay ng kanilang mga pagbati. Gayunpaman, nanatiling nakaupo si Lito. Sinaman siya ni Billy ng isang mapanuring tingin, at sinabing, "Hindi ka rin ba tatayo?" Kung makikita ito ni Master He, magiging kahihiyan ito sa pamilya Yin. Walang pakialam na tumugon si Lito, hindi siya karapat-dapat sa aking paggalang. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Billy, sino ka sa palagay mo? Baka kaya mo akong hawakan, ngunit si Master He ang unang nirerango sa Dragon List. Kaya niyang gawing abo ang mga tao sa isang pitik ng kanyang kamay. Sa kanyang presensya, isa ka lang tipaklong. Dahil marami ang tao, at nakatayo ang lahat, hindi napansin ni Master He si Lito, na naging kaiginhawahan sa pamilya Yin. Maya-maya lang, naglakad si Toby, na nagpakita ng isang sinaunang painting, ito ay horse drawing ng Tang Dynasty. Kahit na hindi ito kasing sikat ng Celestial Steed, ito ay parehong eleganteng at maganda. Sana tanggapin mo ito, Master. Ang mga naruroon na may alam sa sining, lahat ay napabulala sa pagtataka, ito ay isang maalamat na kayamanan. Ito ay napakahalaga. Siyang Master Xiao ay talagang mapagbigay. Tuwang-tuwa si Master He, lumingon kay Toby, sinabi niya, "Pinasasalamatan ko ang iyong pagiging maalalahanin. Maaari mo akong samahan sa aking mesa para sa hapunan mamaya." Sa mga salitang ito, labis na nasasabik si Toby. Ang makakain kasama si Master He ay kinumpirma ang posibilidad na siya ay maging Master He's registered disciple. Sa puntong ito, humakbang din si Kili Upuchin, Iyan A Negation Section, Negation A Feminine Ordinal Indicator, umawa ng asul at puting porselana na florera, maaaring hindi kasing halaga ng kayang Master Xiao ang regalo kung ngunit maingat din itong pinipili. Para kay Master He. Master He nodded, his fingers stroking his balbas as he looked at the vase, not bad, not bad. Tatanggapin ko. Ang mga makapangyarihang pamilya lamang ang nagkaroon ng pagkakataong makilala ng personal si Master He. Tulad ng para sa mas mababang mga pamilya, ang kanilang mga regalo ay hindi man lamang nahuli ng mata ni Master He, sa halip, ang kanyang 12-dosenang mga disipulo ay nangolekta ng mga regalo para sa kanya. Nang matanggap nila ang order ng mesa mula sa pamilya Yin, sinabi ni Madam Yin kay Lito, sinabi sa iyo ni Asia na magdala ng mga regalo, magmadali at dalhin ang mga ito. Si Lito ay nakaupo doon, umiinom ng kanyang tsaa na parang hindi niya narinig. Ang disipulo ni Master He bristled kaagad, "Boy, are you freaking bingi? Where's the gift?" Inangat ni Lito ang kanyang tasa ng tsaa, diretsyong tumugon si Lito, hindi sa pilitin ang pagbibigay ng regalo.
Problema ba kung ayaw kong magdala ng regalo? Nabulunan ng disipulong iyon sa kanyang mga sinabi, syempre problema ito, panuntunan. Dapat magdala ng regalo ang sinumang bisita ng master. Ngumisi si Lito, kaninong panuntunan ito? Nangangamba ang disipulo, anak, humihingi ka ng gulo. Kapag nabugbog na kita, malalaman mo kung kaninong panuntunan iyon. Dahil doon, binato niya ng suntok si Lito. Gayunpaman, hinawakan ni Lito ang kanyang palso, pinilipit ito ng marahas, pagkatapos ay sinipa. Lumipad patros ang disipulo, bumagsak sa isang mesa, na naging sanhi ng pagkabasag ng mga pinggan at tasa sa lupa. Ang mga panauhin ay tumindig sa kanilang mga paa sa kaguluhan. Ang lakas ng loob mong gumanti. Tumahol ang nakalugmok na disipulo, hinawakan ang kanyang dibdib at tinitigan si Lito. Na may walang ekspresyon na mukha, sumagot si Lito, kaya dapat na lang akong tumayo doon at magpatalo. Hindi ako walang isip. Inis kanya ang mga nakapaligid na bisita, at mahinang sinabi, sa totoo lang, mga walang modo lang na tao ang magpapatupad ng pagbibigay ng regalo. Ang pamilya Yin ay hindi nagdala ng anumang regalo. Ang ibang mga panauhin, mga menor de edad na pamilya na nagbigay ng mamahaling mga regalo ay hindi pabor kay Master He, nakiramay kay Lito. Sa asensya, ibinigay nila ang kanilang mga regalo ng walang bayad. Habang pribado silang sumang-ayon sa mga salita ni Lito, walang nang ahas na ipahayag ang kanilang kasunduan, lalo pat sumali sa kanyang protesta. Sina Ginang Yin, Fuller, Sally at Billy ay natakot sa labas ng kanilang talino. Namutla sa takot ang mukha ni Fuller, Lito, huwag kang magsalita ng walang kaparerekon, humingi ng tawad ka agad kung sinisisi tayo ni Master He, tapos na tayo. Hey! So an apology is enough after hit someone. Lumuhad ka at humingi ng tawad. Sa wakas ay tumayo ang disipulo, mabangis na inutusan si Lito. Lumapit si Lito sa kanya, at ngumisi, so, lumuhad ka, ha? Bago bumagsak ang kanyang mga salita, sinipa niya ang tuhod ng lalaki. Nagkaroon ng tunog ng crunching, habang nabasag ang kneecap ng lalaki at sa isang kalabog, lumuhad siya sa harap ni Lito.